tayo ngayong umaga. So ngayong umaga po, tulad na nasabi ni Sir Alfred, nagsimula po kami sa mushroom. At yung pinaka, ano po namin dito, pinaka matindi sa larangan ng mushroom, walang iba po si Sir Versosa. But anyway, isang grupo lang po kami, dahil ang tinatagal po namin dito is yung magkaroon ng Sustainable Livelihood Program Project sa bawat barangay. And then sa individual po, yung mga bakanteng lote po natin, mapapakinabangan. So naglilibang po tayo, habang naglilibang, kumikita. So hindi lang po kami ito nag-stay. Una-una, kung susuriin po natin yung lifespan po ngayon, yung haba ng buhay natin ngayon, sa edad nating 60, mukhang katingin niyo po anong itsura ng mukhang 60 sa ngayon. Magwapa pa, maganda pa. Ano po? Pero mostly, dahil kahit trabaho, maganda ng itsura natin. Di po ba? Bakit? Unang-una, yung kinakain po natin. Number 1. Ano po ba yung kinakain natin sa ngayon? Yung daily na kinakain po natin ngayon. Ano? Yung 3 times a day. Kanin. Ayun, yung iba 3-8 lang eh. 3-8, 1 day 8 lang. Okay. 3 times a day, swerte yung 3-8, no? Yung 1 day to 8. Kasi konti lang yung chemical na nakakain niya, yung mga nagbabalance diet. Pero yung 3 times a day, paano po pa pinrepair yung bigas na niluluto natin, sinasayang natin? Pinag-uusapan po natin dito yung regarding na po sa pagiging organic. Okay? So, pinrepair po yung palayan natin. Saan po pinrepair po ito? Di ba yung mula, medyo binababad muna bago ibili, mag-aararo, lahat preparation, and then magtatanim. After na nakapagtanim, ano po ang inaanta? Sa ngayon po, abono. After ng abono, ano po? Pesticide, tama. Yun po yung pinaka-model ko, si Sir Hernando Casaria. Okay ka naman dyan, sir. Abo, siya po yung sa paligid lang na may farm ng palayan. Abo. So ngayon, meaning to say, yung kinakain natin, inihanda ito mula sa pagtatanim gamit ang synthetic na fertilizer. So pag sinabing synthetic, ang ibig sabihin po nito, chemical. Tama po? So, yung chemical na yun, sinisip-sip ng ugat ng tanim natin, then therefore, ang naiproduce na bunga nito, may chemical. So, yun po yung mga isa sa dahilan kung bakit yung katawan natin, yung immune system natin, wala nang nag-boost. Welcome na tayo sa lahat ng bakterya. Kaya madali tayong kablan ng sakit. At yung buhay natin, hindi na mahaba. Nung panahon noon, may 500 years, 900 years. Diba? Sino yung gusto ng gano'n? Ayaw na. Ibig sabihin, ayaw nyo gampanan yung magandang gampanin dito sa lupa habang kayo ay nabubuhay. Di po ba? Lahat tayo ay may gampanin dito sa lupa. Bigyan natin ito ng kahulugan. Bigyan natin ito ng bakit tayo isinilang dito sa lupa. Ano ang purpose? Hindi lang naman yung nagtanim si nanay at saka si tatay. Di po ba? May dahilan bakit ginawa tayo ng Diyos. Instrumento ang mga magulang natin. Pangalagaan natin ang lupa. Tayo mga nasa lupa. Pero anong ginagawa natin as of now? Ano nga po ba? Okay. So ngayon, itatagil po natin dito yung kahalagahan ng kinakain natin at kung ano yung mga dahilan doon sa mga kinakain natin, ano ang epekto sa ating mga sarili. Okay? So, yung isa pa rito, yung tinatawag nating microorganism po na hindi maganda. Ano ba
sa pagtatanim. Nasira yung growth hormones natin. May tawag doon eh. Yung, yes sir. Triple 14 isang uri ng fertilizer, isang uri ng hinahalo nila sa okay. Ito masisira yung growth hormones natin. So, genetically modified organism. Nakahalo na po yun. So, tuwa-tuwa tayo. Sino rin yung mahihilig sa gulay? Wow, very good. Ano pong ibig sabihin pag vegetarian tayo? Health conscious? Tama po ba? Okay, sa pagiging health conscious natin, totoo pa kaya na yung kinakain nating gulay makakapagbili ng maganda sa ating katawan, yung benefits na matatanggap ng ating kalusugan? Hindi na. Bakit po? Sa Baguio, okay, doon isa ang pinanggagalingan ng mga gulay natin. Pero mismo taga Baguio ayaw tulitin man ang gulay nila. Bakit kaya? Hindi naman natin ito binibigyan ng ano po. Pero concerned tayo. Concerned tayo. Ito yung tinatawag natin na we are still in war. Dahan-dahan tayong pinapahina, dahan-dahan tayong pinapatay, pinasok na tayo ng genetically modified organism. Pinasok na po tayo ng mga chemical. Hindi alam ito ng masa. Ang alam lang ng masa, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Hanggang doon lang. Pero hindi nila alam na di-destroy na yung katawan natin, nadi-destroy na yung kaisipan natin, nadi-destroy na yung growth hormones natin. May mga bata na isinisilang, bata pa, baby, paglabas, yung lalaki. Paglabas ko ng bata, usually ano po yung sinisigaw ng bata, pinapalo ka po niya sa pet, pag di pinano, may problema. Ano po ba? Yung sigaw niya, yung iyak niya, ano po ba? O ha? Tama. Ang problema, okay. Okay. O, ibig sabihin, sila na yung growth hormones mula sa sinapupunan ng ina. Dahil yung nanay panay ang kain ng chemical, tinamaan na yung anak niya. So, sa parteng iyon, ibig sabihin, hihina na tayo. Madali na tayong sakutin. Madali na tayong paikutin kung sino yung gustong pumasok sa atin para manatili tayong alipin. Tama po ba? Nakukuha po ba natin? Okay, naiintindihan po natin. Okay. So ngayon, ano magandang gawin natin? Sino rito sa inyo may mga backyard? Yung may mga maliliit na space? Yung sabihin natin kahit na makapagtanim lang tayo ng kahit sa paso, pet bottle, sa ngayon. So, subukan po natin. Aralin natin. Ngayon, yung ano natin, yung technology natin ngayon sa computer, di ba, ultimo mga bata nanonood na sa YouTube. Subukan din natin na bigyan ng halaga naman yung panunood sa YouTube na may kasaysayan. Ino-open na po ngayon yung mga DIY. Paano tayo gumawa ng mga iba-ibang artistic design sa pagtatanim natin, sa paso, sa pet bottle, yung pinag-inuman po natin ng soft drink. Okay. So, preparation po ng garden soil. Di ba yung nauso ng pandemic, plantito-plantita? Sino po rin yung plantito-plantita? Ang dami, nakikiti silang lahat. May makindat-kindat pa sila. Talagang nauso nga. Okay, ano yung mga tanim natin? Ay, so, makakain ba natin? Gulay, pwede. Herbal plant, pwede. Pero yung mga alang-alangan lang na, no, pwede rin. Pero gawin natin, limitahan natin. Mostly, ang itanim natin yung pakinabang. Yung tipong gusto mong magulay ng okra, sigurado ka na yung ginulay mong okra, hindi synthetic. Tama po. Ipapakilala ko lang po sa inyo yung ito po, dahil dyan, napag-isip-isip ko, itong laban na to,
ang makikinabang sambayan ng Pilipino. Okay, meron tayong IRI, meron tayong Los Baños. Maging sila nagre-research, mga researchers group yan. Pinag-aaralan nila kung paano gumawa ng organic. Maraming paraan para makagawa tayo ng organic. Sino rin yung marunong gumawa ng organic? Yeah? Pwede eh. Pwede po. Yung mga gulay-gulay sa palengke. Di ba? Mag-compost kayo. Meron lang kayong karton. May box kayo. Tama. Organic mismo. Tama ba? Organic pa ba tayo? Tingin ko hindi na. Hindi na. I-test natin yung blood cells natin. I-test kaya natin kung organic pa tayo. Hindi na. Kasi yung magiging hindi natin organic, yung kaisipan natin, Namatay. Namatay. malakas naman boses natin, di ba? Madali na tayo. Yung ulo natin, madali na tayo. Mapulyo, madali na tayo magalit. Yung bagay na. Minsan hindi na tayo nakakapag-isip ng tama dahil yan sa kinakain natin. Then therefore, organic ka pa ba? Hindi na. Hindi na kasi nawala na sa yung tinatawag na i-balancing mo yung lahat ng bagay. Ikaw naman din yung sarili mo. Diba? Yung tinatawag na, ba, tumilas tayo, isa, dalawa, yung magagalit ka. Yung tipong pag magagalit ka, yung sigapin natin na magbilang tayo. Hanggang 100 kung kaya mo. Kung ano pa yung galit mo, bilang ka pa 1,000. Pagkatapos sa 1,000, wala ng galit mo. Diba? Pero bakit tayo tinatamaan ng ganyan? Sa pagkain mo, sinisira na tayo. Nagkakaroon po ng ugnayan yan doon sa blood cells natin, doon sa mga ugat-ugat natin. Dahil chemical po yan. Pumapasok yan sa brain natin. And then after yan, ano yung bagsak natin? High blood. Diba? Dami nakaka-cardiac arrest. Diba? Kunting galit lang, namula na. Sumikit na yung puso, maya-maya bumagsak na sa pagkain. Kaya binibigay natin yung kaalagaan. Ngayon, ito po i-introduce ko sa inyo yung ginawa ko na organic fertilizer. Super organic fertilizer. Okay. Number 1, bakit natin ito ginawa? Unang-una yung problema ng mga magsasaka. Sino rito yung farmers? Yung may palayan. Ma'am, ilang hektarya yung palayan natin? Ilang square meter, ma'am? Kalahating hektarya. Ilang square meter ang kalahating hektarya? 5,000 square meter. Okay. So sa pamamagitan po nito, yung 1 square meter namin, umani ng 9 kilos. So 9 kilos times 500, 5,000 divided by 50, kasi 50 kilos ang kaban ng bigas, ilan to? Ha? $900 ka ba? May 900 ka ba ka? Proven and tested po ito. Actually, lahat ng Farmers Association ngayon ng buong Pilipinas, dahan-dahan na po lumalapit sa akin, lahat ng presidente. Hindi ko po ito ginawang negosyo. Ito po, yung formulation na ito, kung gusto kong iwaman, iba't ibang bansa na po ang kumukuha. Iba't ibang bansa ang gusto magbayad. Bakit ko unahin ng ibang bansa? Yaman din lang na nandito ako sa bansang ito. Yaman lang din lang na Pilipino po ako. Anyway, ito po, hindi ito promotion para negosyo. Ginagawa natin ito para sa next future ng kabataan natin. So yung farmers natin, for the time, usually ang 1 hectare sa half hectare, ilan kaban po inaanin natin, ma'am?
80. Saan probinsya kayo, ma'am? Ang ganda mo, maganda pa ang tubig, may irrigation. Nakakailang crops po kayo sa isang taon? Ay ba? Alternate. Bakit alternate? Alam niyo po? Okay. So, may mga technique na ginagawa ang mga farmers natin. Ang totoo bakit nila ina-alternate? Kasi yung sustansya ng lupa. Ito, panahon na ito, magtanim ako ng palay. After nito, magtanim ako ng gulay. Now, parang tao lang yan. Sino rito yung nakaranas na may sakit? Si Sir Palakan. Si Sir Alfred, nakaranas siya ng sakit. Nagdadialysis yan. May maintenance yan. Sinasalinan ng dugo, nagme-message sa akin, Sir Ed, tulungan mo ako, sino kaya pwede mag-donate ng dugo? Naawa ko sa kanya, sinagot ko siya, huwag ka na magpasali ng dugo. Sawa ko sa kanya. Common sense, anong iisipin natin pag sinabing huwag salinan na ng dugo? Parang sinabing magpakamatay ka na? Hindi po. Ang ginagawa sa'yo, ang pagbibigay, ayan si Sir, ang pagbibigay ng mga gamot, maintenance, synthetic ko yan, sisirain ang kidney mo. Habang sinasalingan ka, umasa ka, hindi ka na magko-continuous. So kung paano may solusyon yung lupa, ganun din yung tao. Tama po? Gusto nyo i-reveal na natin? Okay. So ganito po, unang-una, i-reveal muna natin yung sa fertilizer. Ano po? Nag-alternate kayo kasi yung lupa hindi na niya may sustain yung taba niya. Tama? Okay, ma'am. 80. Sir Hernando Caseria, unang-una sa Paniki Tarlac. Si Sir Hernando Caseria po. Ang harvest ni Sir is dating 40 kaban. Ngayon, nag-doble, tinipid niya pa. Kaya this time, itong pagtatanim nila uli, huwag mo lang tipirin. Tinitipid nila kasi raw nagiging higante yung palay. Malakas yung hangin na tutumba. Yun na sinabi nila. Ngayon, dahil dito, may hardness po itong kasama, kahit matumba, hindi naglalaglagan yung butil. So, ibig sabihin, kaya natin ito ni-introduce sa inyo, kaya gusto kong malaman ninyo itong sikreto na to, panahon na para ayusin natin yung food security natin. Ito yung madalas sabihin ng mga nasa palasyo. Ito yung madalas pag-usapan namin doon. Pero nung nandyan na, parang nawawala. Pero this time, hopefully, may pag-uusap kami na this time, ayusin ng food security in the form of organic farming. And then, the same time, magkaroon ng sustainable livelihood program project sa bawat barangay. The same time, ang bawat may bahay magkaroon, gawin nating hilig ang pagtatanim natin sa ating mga bakuran. Okay? So ma'am, yung kalahating hektarya ninyo, sabi nyo, nag-harvest kayo ng 80. Okay. Ngayon, sa susunod pwedeng bumaba, pwedeng tumaas pa. Pero nakapix kayo hanggang ilang kaban po? Nakapix talaga. Bababa. Kasi acid na yung lupa. Okay? So sobra na po yung acidity ng lupa. After 10 years, hindi nyo napakikinabangan. So lahat tayo, saan pa tayo nabubuhay? Sino rito yung hindi kumakain? Diba? Sino rito yung matakaw? Diba? Okay. Ang pera hindi natin makakain. Ang ginto, hindi natin makakain. Parating na ang araw na mababaliwala ng mga bagay na yan. Importante sa lahat ang pagkain. Nag-total reset na po ang buong mundo. Any country cannot print the money without any backup of gold or any historical asset with backup of gold. And then, ito na yung hudyan para magkaroon ng panibagong gulo.
Pero tayo dito, yun yung inaayos natin, ang bansang silangan. Ito yun. Ito yung banal na bayan ng Diyos, ang banal yung silangan. Tayo yung mga friendly people. Tayo yung laging nakangiti. Di ba nakangiti tayo? Oo, nakangiti tayo lahat, di ba? Tayo yan, mga Pilipino, friendly. So ayusin na natin this time, yung gawin natin muna pansamantala maging mahilig tayo sa pagtatanim sa pamamagitan ng organic, sa mga bakugan. Halimbawa, may maliit na space kayo. Ito po, napakasimple. Kumbaga, mag-isip tayo, pag-aralan natin mabuti. Parang medyo, tignan, medyo pamilyar kayo dito, di ba? Di ba pag meron tayong mga salo-salo, may mga bisita tayo para hindi na tayo maghugas. Kadalasan ito yung gamit natin na cup. Tapos disposable, tapon na. Okay. Ngayon po, gawin natin mahalaga ito. Ito namang nakatayo nito, PVC po ito. Sa mga nagko-construction, minsan tinatapon po nila. Okay? So dito po, kunin nyo po, makikita nyo ito sa YouTube. Meron na po rin. Very open na po sa YouTube ngayon. DIY. Okay? Ito, gagaling na kayo ng tinatawag na heater. Yung pang-seal. Yung heavy duty. Ang PVC, pag hinit natin yan, lalambot na. Pero lagarihan nyo muna siya. Tapos pag lumambot na, may battery kayo, iganon nyo lang. Magpo-form na. Okay. Ano po ang pwede natin itanim dito? Yung mga maliliit lang ang roots. Pechay, mustasa, lettuce. Pwede natin gawing hydroponics. Lalagyan lang natin ng hose sa gitna. Lalagyan lang ng hose. Tapos i-connect na lang natin. Connect lang yan, nakatayo. Okay. Meron kang 5 ganito. Ilang bottle po yan? Ilan na yung ma-harvest mo? Gusto mo ng petsa, hindi ka na pupunta ng palengke. Gusto mo ng mustasa, hindi ka na pupunta ng palengke. Di po ba? Ito matatamnan mo rin. Sige, wala akong pambili. Mga pinbatter, pwede kong mapulot sa tabi-tabi. Ito pwede gamitin, kahoy. O kaya mga kawayan. Makakagawa kayo ng iba-ibang artistic design. Ang tawag dito self-watering. Okay. Hinati natin ang pet bottle, pinutas-butasan natin yung tabi, tapos itong kaputol, iginabit natin, itong takip, yan yung level niya, butan nyo lang dito, para yung tubig, pag sumobra, tatapon dito, dahil sa butas dito, tataan yung roots, hanggang doon lang yan. Ngayon, napakahalaga po nito. Napakahalaga. Konti lang yung ihahalo natin. Magkulay lang yung balde natin. Idilig na natin. Ano po ba yung mga minerals na kailangan ng halaman? NPK, okay, nitrogen, potassium, phosphorus. Pero hindi lang po yun ang inilagay natin. Nandun na po lahat. May boron, may humus, may fulvic, may calcium, may calpos. May ibang mga metal content na kailangan din ng halaman. Tulad ng lead, copper. Hindi yung lead na content na pwede kang malason. At doon yung hardness. Kung baga kinumpleto na po natin. So ngayon, ito po, ini-introduce naman natin ito para at least magkaroon kayo ng libangan sa sarili niyong bakuran kapag nabuhay. Sino rito yung nakaranas na pag may nabuhay na tanim, masayang-masaya na? Lahat tayo.
Hindi pa. Natatanda rin kayo. Hanapin nyo rin yung nature natin. Sa ngayon, hindi nyo pa yan nararamdaman. Pero pag nagkakaedad na tayo, anong hanap natin? Yung nakakapag-unwind tayo. Yung nakakakita tayo ng green surrounding. Yung presko, yung hangin. Kaya nga dito sa syudad natin, wala na tayo mga lupa na mananawa. Kaya naman, ginagawa natin ng paraan na magkaroon tayo kahit paano ng mga artistic design na makakapagtanim-tanim tayo. So sa ganitong paraan, ilan na po yung natapnan natin? Ito, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 16. 1, 2, 3, 4, 5. 21. May 21 ka lang anihin. Tama po? Dito pa. Ito pa. Ilan pa yung matataniman? So, ilang space yung naubos natin? Hydroponics, pwede natin gawin hydroponics. May mga sira-sira dyan na ano. Halimbawa yung tinapong na freezer. Pwede. Okay. So, pwede natin itong ipatong doon, lagyan lang ng hose, gawan ng paraan na ito nakatayo. So may mga, alam niyo po ba yung sa aquarium? Pwede yung ikabit yan dito. The same time, ito pwedeng maging solution. Ihalo sa tubig. May isda ka na, may gulay ka pa. Pwede rin siyang ihalo sa pagkain ng hayop. Sino rito ang may baboyan? Pero sino rito yung Muslim? Usapang Christian Munas. Regardless of religion, sino rito yung may alagang baboy? Wala. May alagang aso. Kumakain ng aso. Wala. Okay. May alagang aso, may alagang pusa. Pag tumae, baho, di ba? Pwede rin po siya ihalo sa inumin. Walang amoy yung dumi. So yung ginawa natin is talagang pinag-aralan natin mabuti na talagang para ito sa kinabukasan ng kabataan natin. Yung kinormulate po natin. Pwede sa isda, pwede sa hayop, pwede sa kalabaw, pwede sa baka. Sa baka at sa kambing. Ang kambing natin, bihirang minom. Bihirang minom. So, kung familiar kayo sa mga damo-damo tulad ng napier grass, okay? Pwede i-spray ito sa napier grass. And then, pag medyo tuyo na siya, pwede niyong ipakain na. Yung mismong ano dito, sisip-sipin ng napier grass. Pag tuyo na ipakain nyo, may higante na kayong baka. May higante na kayong kalabaw. Sa Mindoro po, sino rito ang pamilyar ng elepante? Baby elephant. Yung mga mangyan sa Mindoro, sinampulan ko yung baka nila parang baby elephant. Okay. Pero pagganin na. Ang pagganin, malakas na sila kumain. Okay. Sa composting, sino sa inyo ang nagko-compost dito? Ma'am, may palaya kayo. Ma'am, anong kino-compost nyo sa mga dumi-dumi ng hayop? Gulay. Okay, sa gulay. Ito, may bago tayong turo, no? Sa pagko-compost naman sa farming, kadalasan na ginagamit ng iba yung galing sa manok, dumi ng manok. Directly inahalo nila sa lupa kasi nag-ikot ako sa Laguna, may nakita ako ron. Magaganda yung talim nila, kamatis. Inahalo nila yung dumi ng manok. Without their knowledge, chemical po yung inahalo nila. Dahil yung feeds na ginagamit ngayon para sa mga manok, chemical. Kaya nga natin gawing 21 yung years, yung 21 days yung pwede na gamitin eh. Kaya kung mag-compose kayo, mas magandang dumi ng kambing, dumi ng baka, dumi ng kalabaw, ibababad nyo po muna yan. Na sabihin natin na magdamag o kaya medyo tinawag kayo, nabot ng 2 days, pwede. Okay? Isa lang kasi ang partners, kaya hindi ka naiintindihan yung sinasabi ko eh. Pero this time, darating tayo ron, uuwi tayong lahat doon. Maghahanap tayo doon ng talagang yung surroundings natin, green and leafy. Yung kakainin natin nasa tabi-tabi lang. Gusto mo ng manok, kuha ka lang ng manok. Isda, gulay, magkatay ka ng baka, darating tayo dyan.
Yun ang babagsakan natin dyan. So anyway, natapon na. Anyway, balik po natin dito. Yung may space na maliit kanina na sinabi natin sa mga backyard ninyo, imposibleng walang space. Tingnan nyo nga gaano lang kalaki ang space na kinain niya. Ito yung pinili kong i-presenta kasi marami kayong matatamnan. Okay? So, nasabi na natin yung kahalagahan, bakit natin ito ginagawa. Sino ba rito ang hindi health conscious? Lahat tayo health conscious. Pag tinamahan tayo ng sakit, sunod-sunod na yung sakit na dadabo. Ang sakit ngayon, hindi katulad nung panahon noon ng mga matatanda. Nagkasakit ngayon, bigyan ka lang ng Royal True Orange, bukas wala ka ng sakit eh. Di ba? Sa ibang probinsya, kakatayan ng manok kasi may sakit, native. Pero kapag walang sakit, bagoong mo lang. Ha? Magaling na. Ngayon, ang ibig kong sabihin, pag nagkasakit ka ngayon, pinakamatagal ilang araw, linggo, buwan. Balikan natin dahil sa pagkain. Dahil sa surroundings natin, polluted na. Pero pinakamabigat yung ibinibigay ng kinakain natin dahil toxic na yung katawan natin. Pag super toxic na si katawan natin, welcome na lahat ng bakterya. Bakit ko inuulit-ulit to? Lahat tayo nakaranas ng pandemic, di ba? Sabi virus, di ba? Virus. Virus yung tinusok sa inyo, di ba? Okay. May mas matinding paparating. Kaya naghahanda tayo. Okay? Biblically, sa ano po ito, nakapropesiya. Walang takutan kasi katulad noon sabi, yung pandemic, takot-takot, tinatakot niyo yung mga tao. Iba po yung naghahanda. Kesa yung pag nandyan na, aasa na lang sa ayuda. Sikapin natin na tayo mga Pilipino, marunong tayong tumindig sa sarili nating paa. Marunong tayong dumiskarte. Pero bawat diskarte natin, nilalakipan natin ito ng kakaiba. Tama po ba? Okay, kaya ni-introduce ko to kasi kakaiba. Kapitbahay mo, hindi alam na may baboy ka sa corner mo kasi walang amoy. Inaano mo sa pagkain niya. Igante yung baboy mo. Okay? So meron itong alagang pusa, walang mag-iisip na may alagang pusa kasi pag inano mo sa inumin nila, walang amoy yung dumi ng pusa mo. Pag sa gulayan mo hinalo, ang ganda ng gulay mo. Pag sa gulayan mo, ma'am, yung 80 mo, sa unang application mo, huwag ka nang gagamit ng synthetic. Kung umaani ka ng 80, trust me, pag in-apply mo, ibibigay lang natin yung tamang application. Yung 80 mo times 2. Second crop mo, times 3 to times 4. Third crop mo, andun na yung masaga, 99 mo. Na supposedly noong 1999 pa sana ito. Kaya na, wala eh. Kinidnap na noong 1986 kaya hindi na-distribute. So, masaganang ani. Aabot ka na po dyan ng pasagana ng pasagana. Hanggang umabot ka na dyan ng hindi ka panipaniwala. Kasi super fertile na ang lupa. Okay? Sino nito ang nakinabang? Yung may lupa lang ba? O lahat tayo makikinabang? Lahat. Tama, di ba? Bakit? Bababa ang presyo. Matutuwan yung 20 pesos per kilo. Di ba? Oh, kasi magkano lang ginastos mo. Pero umani ka lang sa katerba. Kung ang lahat ng farmers natin ganyan, ang bawat production mo kapag tambak ang production, babagsak ang presyo. Pero kapag
iilan-ilan ang presyo, katulad ng nangyari, ay ilan-ilan ang production, tulad ng nangyari doon sa sibuyas natin. Diba? Andyan na nga sa YouTube, ang binabayad, sibuyas, ang sukli, isang bangus na petya, di ba? Ginawang kalokohan. Di ba? So yung mga yun, ipinapakita lang na parang katawa-tawa, pero kita natin kung ano yung mga ugat na pinanggalingan. Tayo daw tumatawa, tayo parang ano lang. Pero wala tayong kalam-alam. Lahat tayo pala magsasuffer. Binabaliwala natin ito, pero napakahalaga. Super napakahalaga. So therefore, pag bumaba ang presyo ng lahat ng bilihin, ang ginaba ang consumer. Tapos, bukod sa napakinabangan ng consumer, habang kumakain tayo, nakakatiyak tayo sa sarili natin na hindi ito makakapagbigay ng sakit sa katawan natin. Kasi organic. Tama po? Okay. Sino ba ang nag-benefits dito? Ang inang lupa natin. So, anong tawag dito kapag nag-benefits both? Nag-benefits si consumer, nag-benefits si lupa, and then therefore, sino ka? Ano kang tao ka? Naitanong nyo naman sa sarili nyo, bakit ako sinilang dito sa mundo? Ano ang purpose mo? Ang purpose ng Diyos? Sira-sira na itong Mother Earth natin. May dahilan pala. Darating ang araw, bahagi tayo para magkaroon ng restoration. May reset na tayo sa pera, may reset na tayo sa system. Ngayon, kailangan naman reset natin ang lupa. Restoration. Para ang mahal natin Diyos, sasabihin nito, ay yung anak ko, hindi ako nagsisi na ginawa kong tao ito. Hindi pala ito matatawag na salot sa lupa o may tuturing na damo. Yun po yun. Nagmula tayo sa lupa, babalik tayo sa lupa. Kaya may pananagutan tayo dito sa lupa. And then, therefore, pag ang kinakain natin lahat, ang kaisipan natin magiging maayos din. Hindi na tayo bugnutin. Very calm tayo, ano ang problema pumasok sa atin, alam natin na magkakaroon ito ng solusyon. So yan po, ibinabahagi ko lang yung kahalagahan ng kinakain at kahalagahan ng lupa at muli kong ipinapaalala kung ano tayo dito sa lupa. Sino ba dito yung nananatili na lang na kakain, gigising, papasok sa trabaho, after ng trabaho, uuwi, pero hanggang sa kwentahin natin ang sinesweldo, nagbre-break even, namamasukan tayo, ano po? So meaning, nagtapos tayo sa pag-aaral, mamamasukan tayo, anong tawag sa atin? Pag nananatili tayo mamasukan, mga magulang, ano sinasabi niyo sa mga anak ninyo? Mga anak, mag-aral kayo mabuti ha? Para pag-graduate ninyo, ito yung kurso po ninyo ha? Para pag-graduate ninyo, makapasok magandang trabaho sa malalaking kumpanya. So anong tawag po doon? Pag napapasukan tayo, still, nangangabuhan tayo. Pag still nangangabuhan tayo, anong tawag doon? Hanggang doon lang tayo. Tapos kikita tayo ng malaki. Pag kumita na ng malaki, magre-retire na ako, pwede na akong magnegosyo. Tama? Okay. Pag ninegosyo ka, retired ka na, may enjoy mo pa kaya? Palagay ko hindi na, nag-retire na ako, halimbawa sa edad na 60, 70, ilan na lang yung number of years para i-enjoy ko yung life ko. Di ba? Yung magtatrabaho ka araw-araw, yung mamamasulat ka araw-araw, ang hirap ko. So this time, bakit natin yan binabanggit? This time, pwede sige, pumasok ka, walang problema. Pero, sa totoo lang, kung marunong ka
Marunong ka sa buhay, sa pag-aalaga ng hayop, sa pagtatanim. Okay, pati yung itatagin na mushroom, sa maliit lang na, sabi na ganun lang na space, may ilang box ka na, mga nasa 200 servers na no? Mga 200, 250. Mama, itatagal ni Sir yan kung magkano kikitain, maliit na space. Ngayon, meron kang mushroom, yung pinakabakod mo, lagyan mo ng tawag dito yung bakal na yung kwadra-kwadrado, yung tawag ko stilmatic. Maghanap kayo ng may hook na paso, taniman nyo ng gulay ulit, yung pinakagilid. Pwede yun, may mushroom ka na, may gulay ka pa. Tama? O di, gawin mo mga kapakipag-inabang. Bakit natin yan i-share sa inyo? Kasi darating ang oras, baka mamaya magka-problema na tayo sa pagkain. Malapit na po. Dahil ano na sa iba't ibang bansa, konting-konti na lang, apektado na yan lahat. Ang kartera ngayon, ang mabubuhay dito. Kontrolado na nila pagkain lahat. Diba? So ngayon, gawin natin na mahalaga. Pagkakataon natin na gawing mahalaga ang bawat bakanteng lote natin o bawat bakante sa bakuran natin. O meron kayong samahan, may mga bakanteng lote, pwede kayong magsimula group by group. Parang in the form of cooperative, pwede po yun. Yan. So, yung sisimulan po natin na pagtatanim sa bakuran, bukod sa pagtatanim yung ibang paghahayupan, may isa pa na maliit lang space, malaki ang kita, yun po yung ulam, yung crayfish. Familiar kayo yan? Sino familiar sa crayfish? Nakikita sa YouTube, yung parang lobster na ano lang po, abang. Opo. Okay na yan dito sa bansa natin, dati hindi welcome yan. Ulam, sino familiar sa ulam? Ma'am, ulam. Ang isang piraso ng ulam, ma'am, nag-iilang grams. Yung native po yan, ilog. Pwede natin i-culture. Mabilis po mag-multiply yan. Tulad din na sa crayfish, ang crayfish, meron kang dalawang babae na isang lalaki ka, nasa isang aquarium na. After 1 month, magigitlog yung babae ng 50 piraso. 50 itlog. And then pag nagpisa na po yun, ang tawag doon, crayfish, ibukod mo na siya. Kasi baka kainin ng nanay niya sa kayong lalaki. So after another 1 month, yung crayfish na yun, mga nasa 3 inches na. Yung 1 month na yun, yung dating ng itlog na nanay, maging itlog uli yun. 100 pataas na. Okay? Isang solution pa rin po ito kung paano mapabilis yung growth nila. Ihalo ko lang ng konti sa tubig nila. Naalala ko po, nagturo ako sa Nego Eskwela. Bago ako pumasok sa entrance ng Nego Eskwela, meron silang square na galot, yung trap na square, yung lagay ng tubig. May nakita ko mga tilapia nila nakatihaya na. Bago ako pumasok, meron akong bayan na kaliit galing dito, inalo ko lang doon sa tubig nila. Sabi nung may-ari ng Nego Eskwela sa akin, Sir, anong ginagawa ko? Ay hindi, may inano lang ako. Okay, habang nagtuturo ako, mga estudyante ko puro Chinese. Nagturo ako doon ng mushroom, the same time nagturo ako ng composting ng lupa, preparation ng lupa, paano ito i-prepare pag ikaw ay nagtanim, palawak ang lupa mo. Yun yung tinuro ko, pero tinuturo ako mga Chinese. Buti pa yung mga Chinese na yun. Natuto mag-agrikultura. Okay? Mga araw 11 pa lang pinapabreak na ako ng may-ari ng school. Sinesenyasan niya na ako ng break. Yun pala, tuwan-tuwa siya kasi yung nilagyan ko nito, ng 1 bayan, yung isang kwadrado na drum, lapit ka ron sa isda, ganyan, mga sabihin natin 2 metro
Pagtingin mo pa lang bunga na kaagad. So, anong meron ba dito? So, ini-introduce ko to kasi andito na lahat ng kailangan ng halaman, fruit-bearing tree, sa hayop. Isda. Alam na, problema nila yung lansones. Bakit hindi na raw matamis? Pangalawa, ang bunga medyo mahina na. Nung in-sprayan nila ang bunga hanggang dun sa puno, ganun din dun sa rambutan nila. So, hindi introduce ko to kasi unang-una, ito yung ipambabala natin sa food security. Lahat ng kain natin nagkagaling sa lupa. So, kailangan patabayin na natin si lupa. Okay? So, ito, nabanggit ko sa inyo kasi malapit na po kami maglungsad nationwide. Buong Farmers Association yan ng buong Pilipinas. Para tayo naman na mga consumer, maranasan natin yung kakain tayo ng prutas organic, kakain tayo ng saging organic. Ewan ko lang sa doon. Kasi ang doon, nagpapalipan yan ng tapos i-spray nila sa lupa o upahan yung lupa ng mga tribal. After 10 years, wala nang pakinabang yung lupa ng mga tribal. Sino si doon? Tayo naman dito, pagdating ng pagkain, yung ganyan, kuha tayo. Sana pagdami, chemical pa rin. So ito, bahala na ang tawahan dito, no? Pero kailangan na rin natin talagang lumantaran. Kailangan natin maging matapang para i-discuss ang mga bagay na ito at gisingin ang bawat Pilipino. Gisingin ang masa para sa ikabubuti nila. Wala tayong kamalay-malay. Naglalakad ka lang dyan sa tabi-tabi, konting sikat lang ang araw, tumba ka na. Bakit? Yun nga, toxic na ang katawan. Nag-trigger, usok lang ng sasakyan. Yun pala may chemical ka sa loob ng katawan. Chemical to chemical change to reaction na lakap ng ilong mo. Nag-trigger para isa yung laluinan mong papunta sa puso mo. Honest to goodness, meron kaming tao, dinala sa isang doktor. Doktor ang pinagdalan. Yung taong dinala, wala nang pulso, wala nang heartbeat. Tumawag yung doktor sa amin. Unang tanong namin, may pananalig ka sa Diyos? Kasi ang doktor ang nire-reseta o Pero pag wala nang magawa, ipanalangin natin sa Diyos. Puro ganun, di ba? Samantalang ang Diyos, ibigay na ang lahat dito sa lupa. Ang tao nagpakadalubhasa nilang taon kung sinasabing ibinigay ng Diyos. Nasa paligid lang natin lahat halos. Di ba? Nabuhay ng tao na yan. Yung inilagay doon na ipinainom sa isang tao, ibento lang natin, sabi ko rin sa doktor, Dok, ano yung dinala sa'yo na wala ng pulso, wala ng heartbeat? Mainit pa ba ang katawan? Mainit pa, sir. Dok, pangangahin mo, medyo iupo mo yung tao. Inupo yung tao, pero matigas na yung bibig. Lock na. Kuha ka ng kutsara, Dok, igalon mo. Tinungkap niya, napasigaw yung doktor. Natanggal yung ibig. Napasigaw din kami. Very good, natanggal yung ibig. Bakit? May daluyan na yung liquid. Doon mo, mag-drug ka, mag-mix ka, ilagay mo ron. Ilagay mo ron sa kung saan yung natanggal yung ibig, malulunok niya. After more than 30 minutes, tumayo yung patay na sa sinasabi. May halo yung fertilizer natin na gano'n. Napakayaman po nun sa mineral. Biblically, yun po yung puting bagay. Nandun na. Isang bagay siya pero andun na kompletong minerals. Yun po yung isang inalo natin dito sa fertilizer natin. Mamaya darating yung kasama namin, pagdating niya, papakita ko sa inyo yung puting bagay na yun. And then kung paano nakatulong yun na inalo na mapatay ang acidity ng lupa, ganoon din ang acidity ng tao, patutunayan ko sa inyo mamaya, magiging lamos ako ng muriatic acid. Payag ba kayo?
Pero kasama ko kayo lahat. Oo. Kasi mahirap naman yung magsasalita tayo na walang ebidensya. Kaya maghihilamos tayo lahat ng muriatic acid. Sabi muriatic acid natin. Ito, ewan ko kung totoo muriatic acid to. Siriado, nabili namin sa hardware eh. Hindi pa ako nagbibiro kaya bumili ako sa hardware. Hello? Okay. Pagdating ng kasama namin, ipapakita ko isang kamera. And at the same time, kung paano niya pinatay itong muriatic acid na tunay na acid. May nag-challenge sa akin, medyo may ilang acidity niyan. Dinalaman ko ng nitric acid. Sino dito pamilyar sa nitric acid? Nitric. Nitric ginagamit sa ginto yan. Maglagay ka ng nitric acid sa glass, ilagay mo yung metal, copper, maya-maya, tunaw. Ginto lang hindi niya kaya tunawin. Okay? So pag pinagano mo ito tsaka yung nitrate, agad-agad niya natutunaw ang metal, agad-agad niya natutunaw ang copper. Ang balat ng tao kaya, doon ako sinalens. Tinapos pa rin natin. Pinagsalo natin ito tsaka yung nitrate. Hinilamos pa rin natin. Meaning, super acid na yan. Now, neutralize niya. So, sasabihin natin ano yung mostly sakit ng tao. Ano yung dahilan na kinakain natin. Yung pollution natin. Bakit nagiging masakitin ang tao? Kasi toxic na yung katawan. Mostly, ano yung nagiging dahilan bago maging toxic ang katawan? More on acidity na rin. Pag may more on acidity, ano na nararamdaman na natin? Madalas yung paan natin, yung mga kasukasuhan natin. Anong tawag po doon? Rayuman. Pero yung mayaman, ang tawag nila doon? Gout. O yung iba, anong tawag po sa mga balan na nag-ano? May ketong ka na. May ano ka na. Pero pag mayaman, anong sagot ng mayaman? Allergy. O diba? O kaya hintay ko rin kasama ko, medyo haba tayo. In-introduce ko lang po ito. May ako po si Eddie Mira Sansorilla. Ako po yung chairman ng Maharlika Organic Food Producers and Farmers Association na malapit na po maging, actually nationwide na po kami. Pero yung mga malalaking Farmers Association mag-affiliate na sa amin. Kasi sabi ko nga, hindi ko kino-commercialize ito. Ngayon, ang sabi ko sa kanila, mag-prepare kayo para masubukan nyo ito. Pag hindi kayo naging member, hindi kayo pwede bentahan ito. Kaya nga, ang tanong ko sa isang hektarya, magkano ang ginagastos ninyo? Si Sir Hernando ang makakasagot niyan. Okay. May gumagastos ng 50,000, may gumagastos ng 60,000, may gumagastos ng 30. Iba-iba. Kasi depende yun sa ginagamit nila. Yung iba nagdagdag ng gastos para yung akala nila, expectation nila, harvest sila na malaki. Pero ganun pa rin, hindi nag-harvest na malaki. So, ito na-test na, super tested na po. Kaya po, ini-introduce siya para ito sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Ang piniling bayan ng Diyos, ang bansang Pilipinas, patabahin natin ito. Ganon din na patabahin natin ang puso't isipan ng individual sa atin regardless of belief and religion. Magkaisa tayo. Ito yung totoong panawagan na magkaisa. Ito po yung hindi lang alam ng tao. Hindi lang na editalye sa tao. Anyway, hanggang dito na lang po muna ako. At medyo mahaba po yung itatagin ni Sir Del Sosa. Bali nag-guest speaker lang po ako sa inyo, sa pinakapatid ko. Para sa kahalagahan po ng pagkain natin at ng lupa at kahalagahan po kung ano yung gagamitin natin pataba sa lupa. Okay, maraming salamat po and God bless to all. Good morning.